Doon ko napagtagpi-tagpi ang mga kakaibang napapansin ko. Ang mga bulong kay mama at ang manikang may nakatarak sa may bandang puso nito. Lahat sila ay parang nagtuturo ng isang direksyon. Kulam. Tawagin mo na lang akong Maya. Hindi ako sigurado kung pasok ba to sa horror channel mo, Sir Kira. Pero gusto ko pa ring subukan. Nagsimula ang lahat noong bumalik ako sa probinsya para alagaan si mama. Sabi kasi ng tita ko na nakatira din malapit sa bahay namin doon, nababaliw na raw si mama. Wala namang makapagsabi sa akin kung anong nangyari. So nag-decide ako na magstay na muna doon para maalagaan ko si mama. Hindi ko lang talaga inaasahan ang mga nangyari pa. Matagal na akong sa Maynila nagtatrabaho. Nakakauwi man, bihirang-bihira lang talaga. Dahil mas kailangan ko ng trabaho at business ko. Pero isang araw nga, bigla akong nakareceive ng tawag mula sa pinsan ko. Lumalala daw ang lagay ni mama. Wala akong nagawa nun kundi ang umuwi muna pansamantala para makita muna kung ano ang totoong lagay nito. Sabi ng pinsan ko, madalas daw sabihin ng mama ko kay tita na palagi daw itong nakakarinig ng bulong. Napakisuyuan ko si tita na dalhin si mama sa ospital. Nadala naman, pero ang sabi lang daw ng doktor, wala naman daw itong problema. Kaya umuwi ako nun at nakita ko nga ang malaking pagbabago ni mama. Kaya mabilis din akong nag-decide nun na bumalik na muna sa amin para personal kong maalagaan si mama. Pag uwi ko, sinabi agad ni Beth sa akin ang lahat. Na lagi nga daw may nadidinig si mama na mga bumubulong. Hindi daw maintindihan kung ano. Palagi lang may itinuturo sa kawalan si mama. Minsan pa nga raw, nakikita nila na nakikipag-usap pa ito sa hangin. Minsan naman ay umiiyak na lang basta si mama. Kumalat na yon sa mga kapitbahay namin at ang sabi nila, baka raw isinumpa si mama. Sabi naman ng iba, baka daw dala na lang din ng katandaan. Pero sa loob-loob ko, Sir Kira, may kakaiba talaga. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni tita ko. Siya yung kapatid ni mama at siya rin yung nag-aasikaso kay mama simula pa nang magkasakit ito. Siya ang nagdadala ng pagkain, gamot at siya din ang palaging kasama ni mama. Maya, buti naman at nakauwi ka na. Sabi niya habang yakap ako. Lumalala na talaga ang mama mo. Kailangan mo siyang bantayan ng maigi dahil hindi na siya katulad ng dati. Nung makita ko si mama, halos hindi ko siya nakilala. Ang dating masigla at malakas kong nanay, ngayon ay payat na. At yung mga mata niya nanlalalim at nangingitim. Nakaupo siya sa sulok ng kwarto, nakatingin sa bintana at para bang may kinakausap nga. Ma? Tawag ko kay mama. Lumingon siya at sa mga mata niya, nakita ko ang takot. Aya? Sabi niya nung magkatinginan kami. Agad na tumulo ang luha niya noon, Sir Kira. At lalo akong naawa sa kanya nung sabihin niya sa akin na may bumubulong daw sa kanya na patayin niya raw ang sarili niya. Na mas magiging payapa daw ako kung mawawala na siya. Niyakap ko agad si mama. Tinanong ko kung sinong bumubulong sa kanya. Umiling lang siya. At ang sabi niya, hindi niya raw alam dahil hindi niya naman daw ito nakikita. Pero palagi lang daw nandyan sa paligid niya. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si tita tungkol sa sinasabi ni mama na may bumubulong nga sa kanya at sinasabihan itong patayin ang sarili niya. Parang hindi naman nagulat si tita. Napapailing pa nga siya bago sumagot. Ganyan na talaga ang mama mo. Kung ano-ano ang naririnig. Huwag mo nalang pansinin.
Matanda na talaga siya. Kailangan na lang niya ng pahinga. Nanlumo ako sa narinig ko. Kasi matagal na pala yun. Hindi man lang nasabi ni tita. Pero hindi na ako nagtanong pa pagkatapos noon. Kasi naisip ko na baka nga dala na lang din ang katandaan ni mama. Pero habang tumatagal ako sa bahay, mas lalong lumalalim ang pakiramdam ko na may mali talaga. Dahil tuwing nagpapanik si mama sa mga bulong na nadidinig niya, ay palagi lang nasa loob ng kwarto si tita at nagkukulong. Medyo nagtaka pa nga ako noon. Hindi ko kasi alam na may kwarto na din si tita sa bahay namin. Hindi na lang ako nagsalita. Pero ayun na nga, nagkukulong lang siya. Hindi man lang niya silipin si mama kada nagpapanik ito sa mga bulong. Pero hinayaan ko na lang din. Naisip ko na siguro ipinaubaya na lang din sa akin ni tita ang pagbabantay kay mama. Pero ewan ko ba, Boss Kira, ayoko mang pag-isipan ng masama si tita. Kakaiba talaga yung ikinikilos nito. Hindi ko pa alam noon kung nagkakataon lang ba. Pero kada magpapanik si mama, dahil nga sa nadidinig niyang mga bulong, nasa kwarto lang talaga palagi si tita at nagdarasal. Yung pinto ng kwarto namin sa bahay, yung gawa sa maliliit na hiwa-hiwang kawayan na single wall lang. Kaya kahit hindi ko man siya nakikita, ay dinig ko naman yung mga dasal niya. Dasal na hindi ko maintindihan dahil hindi ko alam kung anong lengguwahe yung gamit niya. Minsan pa nga, nakikita ko siyang may dalang mga kakaibang halaman. Sinasabi niya na para daw sa gamot yun ni mama. Pero idediretso niya yun sa kwarto at maglalak siya ng pinto. Tapos magdarasal ulit. Isang gabi, paglabas ko ng kwarto, nakita ko agad si mama sa sala. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanya. Hanggang sa may napansin akong kakaiba sa ilalim ng sofang kawayan. Nakita ko sa pagitan ng mga kawayan na yon ang isang maliit na tela. Kala ko nga naipit na damit ni mama. Pero nung kunin ko yon, nakita kong may nakabalot na kung ano doon. Nung buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang maliit na manika. Hindi yun ordinaryong manika. Gawa-gawa lang yun sa tela na mayroong buhok na parang galing sa tao. Kinilabutan ako nung mapansin ko na may bala yun ng stapler na nakatusok sa tapat ng puso ng manika. Nanginig ako sa kilabot nun. Bakit may ganito sa bahay? Doon ko na pagtagpi-tagpi ang mga kakaibang napapansin ko. Ang mga bulong kay mama, ang kakaibang kilos ni tita, at ang manikang may nakatarak sa may bandang puso nito. Lahat sila ay parang nagtuturo ng isang direksyon. Kulam. Hindi nababaliw ang mama ko, kundi may gumagawa noon sa kanya. At ayoko mang isipin, si tita lang ang naiisip kong maaaring gumawa noon kay mama. Simula nung makita ko yung manika, hindi na ako mapakali. Ang bawat kilos at salita ni tita, pakiramdam ko ay may ibang kahulugan. Naisip ko agad yung kaibigan kong si Ella. Naalala ko na yung lolo niya nga pala ay isang albularyo. Kaya naisip ko noon na baka pwede niya ring matulungan si mama. Tumawag agad ako nun sa kanya nang makakita ko ng payphone di kalayuan sa bahay namin. Kinabukasan, inayusan ko agad si mama para makapunta kami sa lolo ni Ella. Nung magtanong si tita, ay sinabi kong dadalhin ko si mama sa ospital. Inayaan niya lang ako noon. Nag-tricycle na kami noon para isang sakay lang kami, kahit pa nga 1 oras din ang biyahe namin. Pagpasok pa lang namin sa bakuran nila, ay parang alam na agad ng lolo ni Ella kung bakit kami nandoon. Ang bigat daw kasi ng dala kong enerhiya at amoy na amoy daw niya yung lansa ng itim na ritual na nakakapit daw sa amin ng mama ko. Sinabi agad niya na galing daw yon sa isang taong malapit sa amin
na may matinding inggit at galit sa puso. Hindi na ako nagulat. Naisip ko na yon nung makita ko pa lang yung manika na nakabalot sa tela. Ang tita ko lang ang pwedeng gumawa nun kay mama. Habang naghahanda yung albularyo ng mga gagamitin niya, ay panay naman ang dasal ko na sana ay hindi pa huli ang lahat. Nung simulan ng albularyo ang ritual, ay kumuha siya ng pangtawas. Nagtunaw siya ng kandila, pagkatapos ay ibinuhos iyon sa tubig na nasa palanggana. At ang nabuong imahe sa kandila ay imahe raw ng isang babae. Sa totoo lang po, ay umaasa pa din ako nung mga oras na yon na hindi yun si tita. Pero kasi binigyan ako ng initials nung albularyo. Yun daw yung gumagawa ng sumpa kay mama. At talagang hindi ko akalain na magagawa yun ng sarili niyang kapatid. Sinabi muna sa akin ng albularyo ang gagawin ko. Kailangan daw niyang linisin yung sumpa sa pamamagitan ng pagpapaligo kay mama ng mga pinakuloang dahon at pagpapasuot ng medalyon na magsisilbing proteksyon daw namin dahil tiyak daw nalalaban yung gumagawa ng kulam kapag naramdaman niyang may sumasalungat sa ginagawa niya. Tinulungan ako ni Ella na mapaliguan si mama dun sa kanila. At habang pinapaliguan namin si mama ay may pausok din si lolo niya. Pagkatapos noon, sinabi niya sa akin na ibabalik daw niya yung sumpa sa gumagawa noon sa amin. Dahil yun lang daw ang tanging paraan para tuluyang maputol yung ugnayan ng itim na ritual sa pamilya namin. Sinimulan na ng albularyo ang pag-usal ng mga kontra-orasyon. Ang gara nun kasi biglang lumamig sa loob ng bahay nila. Nakakakilabot yung lamig. Pero saglit lang yun. Tapos biglang hinimatay si mama. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pero nung matapos magdasal o magritual yung lolo ni Ella, sinabi niya sa akin na tapos na daw ang sumpa sa mama ko. Kaya hindi ko na daw kailangang mag-alala pa. Babalik din daw paunti-unti ang sigla ni mama. Habang hinihintay naming magising si mama, sinabi sa akin ng lolo ni Ella na isinumpa daw ang mama ko dahil sa matinding inggit. Napangiwi ako noon. Iniisip ko kung anong ikinaiinggit sa amin ni tita. At dito ako nabigla, Sir Kira. Hindi ko alam kung paano nalaman ng albularyo o kung gaano katotoo yung sinabi nito. Pero ang sabi niya, baliw daw si tita kay papa. Sobrang pagmamahal, kaya niya daw ito pinatay. Nanginig ako sa galit nang malaman ko yun sa albularyo. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang totoo. Kasi pag uwi namin sa bahay, ay wala na doon si tita. Wala na rin ito sa bahay niya. Ilang buwan siyang nawala, Sir Kira. Hanggang sa nabalitaan na lang namin ng pinsan ko na namatay na raw si tita. Sabi daw ng barangay tanod kung saan namatay si tita ay matagal daw yung nagpagala-gala doon na para daw bang isang baliw. Hindi naman daw mahuli dahil palagi itong nakakatakbo palayo. Hindi na rin daw nila sinubukan pang hulihin kasi hindi naman daw nananakit. Sadyang naging palaboy-laboy lang daw ito doon. Hanggang sa may nag-report na nga lang daw sa kanila na hindi na ito humihinga sa kinapupwestohan nito. Sa kabila ng lahat ay nalungkot pa din si mama sa nabalitaan niya dahil kahit ganoon ang ginawa sa kanya ni tita ay kapatid pa din daw niya ito. Pero para sa akin mas naging payapa na ang buhay namin dahil alam kong wala nang kung anong itim na kapangyarihan ang nagbabanta sa amin. Hanggang ngayon nga, suot-suot ko pa rin yung proteksyong medalyon na ibinigay sa amin ng lolo ni Ella. Dahil ayaw ko nang maulit pa yung ganong klaseng karanasan na halos ikamatay ng buong pamilya ko. Dahil lang sa inggit at maling pagmamahal na nauwi pa sa isang malagim na trahedya.
Nasa lapag sila mama at papa. Hawak ni papa si mama ng mahigpit. Yun bang nakapailalim yung braso niya sa kilikili ni mama? Habang si mama naman ay nakaangat sa hangin na para bang may humihila sa paa niya. Tawagin mo na lang akong Leo. Hindi namin alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Basta bigla na lang din naming napansin na parang may kakaiba kay mama. Ang mama ko, Sir Kira, para sa akin, ang pinakamabait at mapagmahal na nanay sa buong mundo. Masayahin si mama, palaging nakagabay at nakahandang tumulong. Pero unti-unti nga ay nagbago si mama. Bigla na lang dumalas yung pagkamainitin ng ulo niya. Tingin ni Papa noon, dala lang daw ng stress. Pero ewan ko ba, hindi talaga ako kumbinsido. Kasi ibang-iba talaga eh. Para bang ibang tao yung kasama namin sa bahay. Parang hindi na siya yung mama ko. Isang beses na umuwi ako galing sa school, nakita ko si mama. Nakaupo siya sa bangko sa labas ng bahay namin. Nakatingin lang siya sa kawalan. Binati ko siya, tulad ng nakasanayan. Pero tinignan lang ako ng masama ni mama. Kaya naman hinayaan ko na lang. Medyo nag-umpisa na rin akong umiwas sa kanya noon. Kasi napadalas talaga noon na kahit wala namang nangyayari, palaging nakasigaw si mama at mainit ang ulo. Dali-dali na akong pumasok noon sa loob. Diretso ako sa kwarto namin sa taas para makapagpalit ng damit. Nagulat ako nung pagpasok ko sa loob, nandoon si mama. Dala ang labahan namin ng kapatid ko. Di ako nakapagsalita noon. Kahit sinabihan niya ako na magpalit na daw agad para malabhan niya na rin yung uniform na suot-suot ko. Sinabi ko agad yun kay Papa nung makauwi ito galing sa pamamasada niya ng tricycle. Sinabi ko na may dalawang mama akong nakita. Pero hindi ako inintindi nun ni Papa. Pero hindi rin yun natapos doon. Isang beses na nagluluto si Papa sa kusina. Nasa sala lang ako nun, kaya nadinig ko na may kausap siya. Maya-maya, nakasigaw na siya at halata sa boses niya na inis na siya. Ano ba? Ba't di ka sumasagot dyan? Kaya napasilip ako sa kanya mula sa sala. Nakita ko siyang nakatingin sa may lamesa namin na para bang nandoon yung kausap niya. Pero wala talaga siyang kausap noon, Sir Kira. Walang kasama si Papa doon sa kusina. Inarap na ulit ni Papa yung niluluto niya sa kalan. Halata mo sa kilos niya yung inis niya dahil dinadabog niya lahat ng hinahawakan niya. Tapos nung humarap ulit siya sa lamesa, biglang para siyang may hinahanap. Nagkatinginan kami at galit niyang itinanong kung nasaan daw ang mama ko. Sabi ko, natutulog pa si mama sa kwarto. Sir Kira, kitang-kita ko talagang namutla si Papa nun. Nagmamadali pa siyang pumunta sa kwarto nila para siguro tignan kung tulog talaga si mama. Kaya naman sinundan ko siya. At confirm, Sir Kira, tulog pa din nga si mama sa kwarto nila. Doon ko napagtanto na mayroon talagang kakaibang nangyayari sa bahay. Dumalas yung mga ganong pangyayari hanggang sa hindi na lang ako ang nakakapansin nito. Maski si Kuya at si Papa, naranasan na ring mapakitaan nung gumagaya kay mama. Ilang araw lang yata ang pagitan nun. Nung isang beses na umuwi ako galing sa school, may pari sa bahay. Nagpa-bless pala si Papa. Nagtaka pa ako nun. Kasi naisip ko, parang minadali naman nila masyado. Pero nakaramdam din naman ako ng ginhawa pagkatapos nun. Hindi na nasabi ni Papa noon kung bakit biglaan yung pagpapabless. Pero hindi ko rin akalain na kahit nakapagpabless na, ay hindi pa rin matitigil yung mga kakaibang nangyayari sa bahay. Isang gabi yun, nasa kwarto na kami ni Kuya, nag-aayos na para matulog. Pero nagulat kaming pareho nung biglang sumigaw si Papa. Dali-dali kaming bumaba nun,
kasi akala namin nag-aaway na naman sila. Pero hindi kami makapaniwala noon ni Kuya sa nakita namin. Nasa lapag sila Mama at Papa. Hawak ni Papa si Mama ng mahigpit. Yun bang nakapailalim yung braso niya sa kilikili ni Mama? Habang si Mama naman ay nakaangat sa hangin na para bang may humihila sa paa niya. Para bang nakikipag-agawan si Papa sa kung ano mang humihila kay Mama na hindi namin nakikita. At ang mas nakakatakot pa, hindi na boses ni Mama yung nadidinig namin sa kanya. Dali-dali na kaming bumaba ni Kuya nun para tulungan si Papa. Pero inutusan agad ako ni Papa na humingi ng tulong kay Tito Ronnie. May ilang bahay din ang layo nila mula sa amin. Pero saglit ko lang na tinakbo yun sa sobrang takot ko nun. Pagkarating ko sa bahay ni Tito, ay sumundo naman kami ng pari bago kami bumalik sa bahay namin. Grabe yung hilakbot ko pag uwi namin sa bahay. Sobrang gulo ng sala namin. Basag ang TV. Basag din yung center table. Pati yung mga angel figurine na koleksyon ni Mama, nasa lapag lahat at durug-durug na. Si Kuya, nasa labas ng pinto, umiiyak sa sobrang takot. Si Papa naman ay nasa loob. Sigaw ng sigaw. Paulit-ulit niyang pinapaalis ang kung sino mang nasa katawan ni Mama. Takot na takot din ako nun. Kasi si Papa, halatang pinipilit na lang na lakasan ng loob niya. Nagsimulang magdasal ang pari. Agad na tumingin nun si Mama sa gawin namin. Talagang halos hindi ko makilala si Mama ko. Pinagtulungan ni Papa at Tito si Mama. Maski kami ni Kuya, tumulong na rin kahit paano. Mabuti na nga lang din at meron ding mga kapitbahay na tumutulong na rin sa amin. Kasi sobrang lakas talaga ni Mama nung time na yon. At hindi ko alam kung paano siyang naging ganun kalakas. Kasi nakakawala siya sa hawak ni Papa at Tito. Ang mas nakakatakot pa pala ron ay may sinasabi si Mama na hindi namin maintindihan. Meron ding isang dinasal nun yung pari at sinasabayan lang ito ni Mama tapos ay tatawa. Hindi ko alam kung gaano nagtagal yun, Sir Kira. Kasi parang walang nangyayari dun sa ginagawa ng pari. Kaya halos mawalan na din ako ng pag-asa nun. Tapos biglang sumigaw yung pari sa amin ni Kuya na magdasal din daw kami at lakasan daw namin para madinig kami ni Mama. Ginawa namin yun. Nagdasal kami ni Kuya. No judgment po sana dito. Pero nag-ama namin kami ni Kuya. Tumawa ng pagkalakas-lakas noon si Mama. Kaya halos maiyak na rin talaga kami sa takot noon. At noon ngang matapos kaming magdasal ni Kuya, ay sumabay pa ng amin sa amin si Mama. Saka ito tumawa ng nakakatakot. Si Kuya noon, biglang sumigaw. Lord, please tulungan niyo po si Mama ko. Tapos halos saglit lang nun, biglang hinimatay si Mama. At hindi ko alam kung imagination ko lang to nun, Sir Kira. Pero parang may nakita akong itim na usok na lumabas mula sa bibig ni Mama matapos siyang painumin ng pari ng dala nitong holy water. Tapos bigla-bigla, gumaan na yung paligid. Tapos dinasalan din namin si Mama bago siya ipinasok sa kwarto. Hindi na kami nag-ayos sa sala nun. Pinagpahinga na muna kami ni Papa sa taas. Pero hindi na kami umakyat ni Kuya. Nagstay kami ni Kuya sa sala para kung sakali mang maulit na naman ay mabilis kaming makaka-aksyon agad. Salamat sa Diyos kasi hindi naman na naulit hanggang kinabukasan na magising na si Mama. Pero ang dami niyang pasanon sa braso at sobrang sakit din daw ng katawan niya. Wala din siyang maalala kaya si Papa na rin ang nagkwento sa kanya ng nangyari. Binalikan din kami ng pari kinabukasan. May kasama na rin siyang iba nun. Para bang kinlens ulit nila si Mama para daw hindi na maulit. Tapos binless ulit nila yung bahay.
8 taon na rin ang nakakalipas mula nang nangyari yon, Sir Kira. At salamat talaga sa Diyos dahil hindi na ulit yung bangungot na yon. Maski yung gumagaya kay Mama, wala na din. Hindi na naulit, Sir Kira. At magmula ng araw na yon, mas naging matibay ang paniniwala at pananampalataya ng pamilya namin sa Diyos. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbasa. Ang bawat himay ng tela ay parabang itinatali niya sa kapalaran ng kapatid niya, habang ang buong paligid ay tahimik na tahimik dahil nga raw patay ang Diyos at walang makakapigil sa ilalabas niyang galit. Magandang araw, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Maxine. Itong kwento na ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa mga karaniwan nating alam na mga nakakatakot na nilalang. Pero para sa akin, mas nakakatakot ang dilim na kayang gawin ng isang tao kapag ang puso niya ay napuno na ng galit at paghihigante. Ang kwentong ito ay kwento mismo ng mama ko, na tawagin na lang nating Helen, at ang kapatid niya na si Tita Lita, na kahit hanggang sa huling hininga ni Mama ay hindi niya talaga nagawang mapatawad. At parang daladala pa rin ni Mama yung bigat na ginawa ni Tita noong kabataan nila. Kaya medyo mabigat itong kwento ko, Sir Kira, dahil hindi lang ito hearsay, kundi isang masakit na katotohanan sa pamilya namin na nagugat pa noong kabataan nila Mama. Hindi po magkasamang lumaki si Mama at si Tita Lita, na siyang panganay sa kanilang magkapatid. Nung maghiwalay po kasi ang magulang nila, ay naiwan si Mama sa probinsya sa lolo at lola niya, habang si Tita Lita naman ay napunta sa nanay nila. Doon sa probinsya ay naging sobrang malapit si Mama sa lola niya, na ayon sa mga kwento-kwento ay may kakaibang kaalaman daw sa panggagamot. Pero hindi yung karaniwang panggagamot na alam natin. Kasi base sa mga kwentong napapakinggan ko sa inyo nila Sir Neb at Pinuno, parang sa kaliwa daw yung sa lola ni Mama Helen. At habang lumalaki nga raw siya sa poder nito, ay paunti-unti siyang tinuturuan ng lola niya. Hindi para manggamot, kundi para maprotektahan daw ni Mama ang sarili niya sa mga tao. Kasi ang sabi daw sa kanya ng lola niya noon, ay nakikita daw nitong may mga taong lalapit sa kanya, hindi para makipagkaibigan, kundi para gawan siya ng masama. Nung una, hindi naman daw ito iniintindi ni Mama. Pero hindi naman niya kinalimutan yung mga bulong at ritual na itinuro sa kanya ng lola niya. Hanggang sa mag-college na siya. At doon lang sila nagkaroon ulit ng kontak ni Tita Lita nung makatanggap siya ng sulat na kumpirmadong galing nga sa kapatid niya. Dahil lahat ng mga detalyeng nakapaloob sa liham na yon ay tugma sa mga alaala niya. Kaya sobrang saya ni Mama noon kasi akala niya ay mabubuo na ang pamilya nila. Lalo na nung biglang dumating sa probinsya ang mga magulang niya kasama si Tita Lita para sabihing nagkabalikan na raw sila at doon na daw sila titira sa Maynila. Nung dinala na si Mama sa Maynila para doon magtapos ng pag-aaral, ay doon na nagsimula ang unti-unting pagguho ng mga pangarap niya. Kasi ilang buwan lang daw ang nakalipas, ay namatay daw ang lolo niya sa probinsya. At makalipas lang daw ang ilang buwan, sumunod din agad ang lola niya. Ni hindi man lang daw nakadalaw si Mama noon, dahil bigla daw bumagsak ang hanap buhay ng tatay niya. Pinilit pa daw siya noon na huminto na muna ng pag-aaral at paunahin na muna si Tita Lita na makapagtapos ng pag-aaral nito. Pumayag si Mama kasi mahal niya yung ate niya. Kaya naman nagtrabaho na muna daw si Mama para makatulong na rin sa pamilya niya at makapag-ipon ng pera para makadalaw sa puntod ng mga lolo at lola niya. Kahit ayaw siyang payagan noon ng mga magulang niya,
ay tumakas siya gamit ang sariling pera para lang makauwi sa probinsya. Pero isang linggo pa lang siya doon ay sinundo na siya ng tatay niya para sabihing ibibenta na ang lupa ng lolo at lola niya para daw may pansimula ito ng negosyo. Doon lang nalaman ni Mama na sa kanya pala nakapangalan ang lupang iyon. Nung una ay tumatanggi si Mama dahil para sa kanya ay isang mahalagang pamana ito sa kanya ng kanyang lolo at lola. Pero pinagtulungan daw siya ng pamilya niya. Tinawag pa siyang makasarili ng mga ito. Hanggang sa ayon na nga, napilitan na lang siyang pumayag kasi pinangakuan din siya noon na kapag daw naibenta na yung lupa ay makakabalik na siya sa pag-aaral. Nanatupad naman, pero ang masakit, pagkatapos lang ng 6 na buwan ay pinatigil na naman siya sa pag-aaral dahil nalugi daw yung investment nila at wala na daw pambayad sa tuition ni Mama. Pero si Tita Lita ay patuloy pa rin sa pag-aaral dahil patapos naman na daw ito. Kaya ang nangyari, bumalik ulit sa pagtatrabaho si Mama. Hanggang isang gabi pag uwi niya galing sa trabaho, naabutan niyang nag-uusap ang pamilya niya patungkol daw sa darating na debut ni Tita Lita. Nakisabat siya nun. Nagtanong siya kung bakit daw may pera sila para doon pero wala para sa pag-aaral niya. Ang sagot lang daw ni Tita Lita, matagal na daw na naipangako ng mga magulang nila ang budget para sa party niya na yon. Doon na nagsimulang magbago ang tingin ni Mama sa kanila kasi na-realize niya na mas mahalaga pa pala ang isang gabi ng party kaysa sa kinabukasan niya. At ang mas masakit pa doon, nalaman niyang sa pinagbentahan ng lupa ng lola niya kukunin ang panggastos sa debut na yon. Lahat ng tampo at galit ay naipon ni Mama na para bang kumukulong bulkan. Lalo na nung hindi pa man nakakagraduate si Tita Lita ay nabuntis na ito. Kaya naman hindi na rin natupad pa ang pangako sa kanya noon na kapag nakapagtapos na si Tita Lita ay siya naman ang mag-aaral. Doon muling bumalik sa isip ni Mama yung babala sa kanya ng lola niya noon tungkol sa mga taong lalapit sa kanya para gawan siya ng masama. Ang hindi niya lang akalain na sariling pamilya pa pala niya ang gagawa sa kanya noon. Kaya naman nagpasya na si Mama. Uunahin niya na ang kanyang sarili. Nag-enroll siya habang nagtatrabaho. Pero kahit ang maliit niya raw na ipon na nasa loob ng damitan niya ay kinuha pa rin daw ng nanay niya para daw ipangpa-check up naman kay Tita Lita. Doon na parang may pumitik sa utak ni Mama. Hindi lang basta pumitik, kundi sumabog na. Napagtaasan niya ng boses ang nanay niya hanggang sa nagsisigawan na nga sila. Lumapit noon si Tita Lita at sumubok na gumitna sa kanilang dalawa ng nanay niya. Doon siya nasabihan ni Tita Lita na bakit daw ba ipinipilit pa niyang mag-aral. Kung nagtatrabaho na lang daw sana siya, di mas malaki pa daw sana ang naitulong niya sa pamilya. Natigilan nun si Mama. Hindi raw siya makapaniwala. Kaya naman natahimik siya at walang nasabi. Magmula noon ay naghintay na lang si Mama ng tamang pagkakataon. Hanggang sa dumating na nga ang mahal na araw. Partikular ang Biyernes Santo. Yung panahon kung kailan patay daw ang Diyos. Ayon sa lola niya. Ito ang araw kung kailan pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga ligaw na espiritu at walang nakakakita sa mga gumagala sa dilim. Nasa bahay lang daw siya noon. Nagtatahi ng lumang uniform ni Tita Lita para daw gamitin sa pasukan. Pero ang bawat tusok ng karayom ay may kasamang bulong at sumpa na itinuro sa kanya ng lola niya. Ang bawat himay ng tela ay parabang itinatali niya sa kapalaran ng kapatid niya, habang ang buong paligid ay tahimik na tahimik dahil nga raw patay ang Diyos at walang makakapigil sa ilalabas niyang galit. Sabi ni Mama,
Habang ginagawa niya yung ritual sa dilim, ay parang nararamdaman niyang nasa likod lang niya ang kanyang yumaong lola na siyang gumagabay sa bawat galaw niya. At ang bawat patak ng pawis at luha niya ay ang nagsisilbing alay para masigurong ang bawat pangarap na ninakaw sa kanya ay magiging habang buhay na sumpa para sa mga taong kumuha nito sa kanya. Lalo na kay Tita Lita na siyang naging mitya ng paghihirap niya. Pagkatapos ng gabing yon ay tila unti-unting nakabawi si Mama. Naging matagumpay siya sa pag-aaral, sa trabaho, pera at maging buhay may pamilya. Pero si Tita Lita naman ay nagsimula ng makaranas ng mga sunod-sunod na kamalasan na para bang hindi na natapos. Kahit kailan kasi, kahit anong trabahong pasukan nito, ay laging nauuwi sa tanggalan o kaya naman ay nagkakaroon ng malubhang problema sa mismong opisinang pinapasukan niya na wala naman daw malinaw na dahilan. At yung anak niya ay lumaking sakitin na halos lahat na ng kinikita niya ay napupunta lang sa gamot at sa ospital. Hanggang sa yung asawa ni Tita Lita iniwan na rin siya dahil daw sa sobrang bigat ng buhay nila. At kahit na anong kayod ang gawin ni Tita Lita, para bang laging butas ang bulsa niya na hindi niya alam kung saan napupunta yung pera niya. Nagpunta na daw siya sa iba't ibang albularyo at mga manggagamot dahil nararamdaman na rin nila na parang hindi na normal ang nangyayari. At ang sabi daw sa kanya ng mga tumingin sa kanya ay meron daw mabigat na nakadagan sa balikat ni Tita Lita na hindi kayang tanggalin dahil ang nagbigay daw nito ay mismong kadugo niya. At ang tanging paraan lang daw para mawala ang sumpa na yon ay kung mapapatawad siya ng taong ginawan niya ng masama. Pero Boss Kira, hanggang sa mamatay si Mama ko ay hindi niya binawi ang bawat salitang binitawan niya noong Biyernes Santo na yon. Kaya hanggang ngayon daw matandang dalaga si Tita Lita na naghihikaos sa buhay at laging may bitbit na sakit sa katawan na walang doktor ang makapagpaliwanag kung ano ang sanhi. Sabi ni Mama sa akin noon bago siya nawala ay wag na wag daw akong magtitiwala ng husto kahit pa sa sarili kong kadugo dahil ang pinakamasakit daw na sugat ay nanggagaling daw sa mga taong inaasahan natin na magpoprotekta sa atin. Nakablusang puti daw ito. Madilim ang mukha na para bang natatakpan ng buhok. Hindi niya daw kinaya dahil mula daw nang dumating siya ay nandoon lang yung batang iyon at nakaupo na para bang naghihintay. Magandang gabi. Silent listener po ako from Makati City. Tawagin niyo na lang po akong Cabs. Ang kwento ko pong ito ay mula pa noong bata ako. Around 8 or 9 years old yata. Hindi ko na matandaan. Pero tungkol po ito sa lola ko na tiyahin ng airpods ko na itago na lang natin sa pangalang Lola Beng. Matandang dalaga po itong lola ko na to. Nataon na lang rin ang kanyang oras sa pag-aalaga ng mga pamangkin niya noon at kalaunan sa mga apo din. Paborito niyang apo ang kapatid ko na sumunod sa akin. Mahilig nga din palang magsugal itong si lola ko kasama ang mga amiga niya. Kung minsan, napagkakasundoan nila na pag sila ay maglalaro ng tong-its ay bawal umayaw kapag nanalo na. Kung kaya naman kapag naglalaro sila nito, madalas inaabot sila ng umaga. Ang malala pa nga kung minsan ay mahigit 2 hanggang 3 araw na straight silang naglalaro. Nakatira kami sa iisang compound at may higit na 8 pamilya kaming nandoon. Marami na rin akong naririnig na kwentong kababalaghan sa compound namin na yon. At kahit ako mismo ay nakaranas na rin ito.
Pwede akong magpasa ulit ng story kapag na-narrate na ito sa channel ninyo, Sir Kira. Malaki ang bakuran namin. Pagpasok mo ng gate, bubungad sa iyo yung maliit na parang kwarto ni Lola Beng na tinatawag na foxhole dati ng mga sundalo. Dati kasing kuta ng sundalo ang barangay namin at halos lahat ng mga residente, kabilang na yung mga kalululuhan ko, ay mga sundalo noon. Doon nakatira at natutulog ang Lola Beng namin sa foxhole na yon. Ayaw niyang magpapapasok doon nang hindi siya kasama, lalo kaming mga bata noon. Sa hindi niya sinasabing dahilan. Minsan sinasabi niya lang na bagong linis niya daw at ayaw niyang magulo o madumihan. Gawa nga ng malilikot kami noon. Mangyari na naikwento niya na rin sa ibang kapitbahay o kaibigan niya na may nakikita siyang elemento roon. Pero dahil sa hindi niya pagiging matatakutin, nagiging casual na lang ito sa kanya. Fast forward ng konti. Isang hapon sa malaking terrace namin sa compound, andoon kami halos lahat ng mga kamag-anak. Nagsisiesta at nagmemerienda. Kaming mga bata, binigyan niya kami ng tigi-isang pongkan o orange o kung ano man yon. Nung maubos na namin yon, hindi pa nakontento yung kapatid ko. Nanghingi pa ulit ito sa kanya ng isa at binigyan niya naman. Tas sabi niya, "Last na to ha. Wala na akong maibibigay sa'yo." Noon wala namang ibang kahulugan yon para sa amin. Nagtawanan pa nga yung ibang mga tiyahin at lola namin. Kasi ang takaw nga daw namin. Ang hindi namin alam ay isang senyales na pala yon ng kanyang pamamaalam. Lumipas ang 2 araw, Sir Kira. Isang 2:00 ng madaling araw ay nagulantang na lang kaming lahat nang katukin ng isa sa mga kaibigan ni Lola Beng ang lahat ng bahay sa compound namin para sabihin na inatake daw si Lola Beng at bigla na lang daw itong nawalan ng malay. 2 gabi na daw pala silang naglalaro ng tong-its noon nang tuloy-tuloy at walang pahipahinga. Isinugod sa ospital si Lola Beng pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Masakit para sa buong pamilya ang nangyari na yon. Pero sabi nga, kung oras mo na, oras mo na. Nagkaroon din naman ng mga senyales dahil nga iba na rin ang aura ni Lola Beng bago pa mangyari yon. Yung ibang tiyahin namin ay napansin na rin yung ibang mga senyales na yon. Dahil may mga oras at pagkakataon daw na para ba itong naghahabilin na at sobrang bait. Lahat ibinibigay kung ano man ang hilingin nila. Kinabukasan, unang araw ng burol niya. Naghahanap noon sila mama at iba kong tiyahin ng larawang ipalalagay sa ibabaw ng ataol niya. May nakita silang isa, close-up shot. Agad nila yung ipinadevelop sa Photoshop sa palengke. Tapos bigla daw silang natigilan noong nagliligpit na sila ng mga gamit ni Lola Beng kung saan nila kinuha yung litrato. Napansin daw kasi nila na parang may imahe ng bata sa may balikat ng lola ko doon sa larawan na napili nila. Agad naman daw yung tinignan ng tita ko. At doon nga ay nakumpirmang meron. Batang babae yung nakitang imahe, Sir Kira. Malabo yung muka pero mahahalata mo yung hugis ng muka at yung buhok nito. Kinilabutan agad sila nun. Kaya agad din nilang tinignan yung iba pang mga litrato. May isang litrato doon nakuha lamang daw noong nakaraang buwan. Reunion ata ng mga amiga niya noon. Marami sila sa picture at masasabi mong parang squad goals daw. Nasa bandang gitna si Lola Beng. Nang titigan at usisain nilang mabuti yung picture, andoon pa rin daw yung bata kasama niya sa litrato. Same balikat pa rin ang pwesto nito. At same anggulo pa rin. Sa kabilang litrato naman, ang bata ay nasa ilalim ng lamesa. Sa isang fast food chain daw kasi kinunan yon. Kinilabutan at natakot na sila nun, kaya agad nilang ipinakita sa iba pang mga kamag-anak. Doon nagkaroon ng spekulasyon na maaaring sundo daw ito at sinusundo na daw si Lola Beng.
Ang nakakatakot doon, Sir Kira, kahit na marami sila sa picture na yon, andoon pa rin yung batang multo o yung sundo at kasama pa rin sa litrato sa balikat ni Lola Beng. Agad nilang itinabi yung mga picture na yon. At yung isa namang litrato na ilalagay daw sana sa ibabaw ng ataol niya ay pina-edit na lang muna yung background. Lumipas ang ilang gabi ng burol. Maraming tao noon. Nandoon kami sa burol noon, nagkukwentuhan at nagkakainan. Maya-maya, biglang tumayo at pumasok yung asawa ng tito ko sa bahay dahil sumama daw yung pakiramdam niya. Nagtaka daw sila noon kasi iba yung itsura ng asawa ni tito. Para daw itong namumutla at tahimik pang nagmamadaling makapasok. Kinabukasan, napagdesisyonan niyang ikwento ang totoong nangyari nung gabi. Nakita niya raw pala yung bata na nasa ilalim ng kabaong ni Lola Beng. Marami din daw mga nakikipagburol na nakakita at nakapansin doon sa bata na yon. May puno kasi kami ng santol noon sa may tabi ng foxhole. Yun ngang pinagkukwartuhan ni Lola Beng. Isang gabi, napansin daw yun ng isa naming kapitbahay. Pero binaliwala niya lang kasi ang akala niya anak ng kamag-anak namin. Meron pang isang kapitbahay din namin. May tindahan ito noon na malapit sa amin. Isang gabi nakipaglamay din ito at nakita din daw niya yung bata. Nandoon daw ito sa may hagdan ng balkonahe, malapit sa kung saan nakaburol si Lola Beng. Nakablusang puti daw ito, madilim ang mukha na para bang natatakpan ng buhok. Hindi niya daw kinaya dahil mula daw nang dumating siya ay nandoon lang yung batang iyon at nakaupo na para bang naghihintay. Nagkaroon ng usap-usapan noon sa mga magkakamag-anak na yung bata daw na yon ay baka yung pinsan nila papa na matagal nang namayapa. Paborito din daw kasi yon ni Lola Beng at malakas ang kutob nila na baka yun daw ang sumundo kay Lola. Dati daw kasi malakas ding magmulto yung pinsan nila na yon at madalas magparamdam. Nagpapakita pa nga raw ito sa kanila at doon nga daw sa imahe ng mga larawan ng multo ay may resemblance daw ito doon sa tita ko na yon. Isinama sa libing ang mga gamit ng lola ko, pati na rin yung mga larawan kung saan nandoon yung imahe ng multo na sumundo sa kanya. Doon ko nasagot ang tanong ko kung bakit ba ayaw niyang magpapasok sa kwarto niya. Marahil ay nakikita niya ang multo na yon at aware siya na sinusundo na siya nito. Kasi one time na may sakit ako at mataas na mataas yung lagnat ko, doon niya ako pinatulog sa kwarto niya. At siya raw ang magtitingin sa akin. Wala kasi sila mama at papa nun. Iniwan niya yata ako nun nung makatulog na ako. Bukod sa lagnat ko na mataas nun, Sir Kira, may iba pa akong nararamdaman. Hindi ako mapakali. At dahil bata, ay para na akong nagdidiliryo. May naaninag akong bata noon, pero sobrang labo. Kahit na ngayong inaalala ko, malabo talaga. At nitong kailan lang, bago namatay yung lolo ko na tatay ng airpat ko, na siya namang kuya ni Lola Beng. Parang nagaya din ata sa kaso niya. Sinundo din, pero walang imahe sa litrato o kung anumang nakita. Ang nakita ay siya mismo, na para daw bang may kinakausap kapag gabi. Minsan pang araw, itinataas niya yung kamay niya na para daw ba itong may inaabot. Isang gabi ay nagising ang lolo ko na nagagalit kasi may nagpapatay daw ng electric fan niya. Nung tanungin ng tita ko kung ano daw yon, ang sagot daw ng lolo ko, "Ay eto, ang kulit na itong bata na to. Pinapatayan ako ng electric fan." Nagtaka naman si tita ko noon. Tinatanong kung nasaan at kung sinong bata raw. Tapos may itinuro daw si lolo sa may bandang kusina kung saan daw nagpunta yung bata. Halos magwala yung tita ko noon na bunso nila airpods. Kapag nangyayari daw yon, talagang napapamura na lang daw siya
para maitaboy ito. Alam niya na daw kasi noon na ito rin yung mismong bata na sumundo kay Lola Beng namin. Ito lamang po muna. Sana mapili at mabasa niyo po sa channel ninyo para naman mapakinggan ko rin. Mahilig din kasi talaga ako sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. More power po sa inyo. Pasensya na medyo napahaba ang kwento ko. Salamat po.